Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang Netherlands ay nangunguna sa mga bansang Europeo na naglalayong pahinain ang kapangyarihan ng Russia. Isa sa mga pinakamabisang hakbang na isinagawa ng Netherlands ay ang pagpataw ng mahigpit na sanksyon na dinisenyo upang guluhin ang ekonomiya at estratehikong operasyon ng Moscow. Sa pamamagitan ng pakikiisa sa European Union, EU, at iba pang pandaigdigang alyansa, ang Netherlands ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon sa pagtugon sa agresibong patakaran ng Russia. Ang mga sanksyon ay nakafocus sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya ng Russia. Una, ang mga pangunahing sektor tulad ng enerhiya, teknolohiya at transportasyon ay tinarget upang mapigilan ang kakayahan ng Russia na mag-operate ng normal sa pandaigdigang merkado. Ang mga asset ng mga kumpanyang Ruso na nasa Netherlands ay na-freeze na nagdulot ng malaking epekto sa mga negosyo na umaasa sa dayuhang pamumuhunan. Bukod dito, ang Netherlands ay aktibong lumahok sa pagban ng mga kalakal na kritikal sa ekonomiya ng Russia tulad ng advanced na teknolohiya at mga materyales na maaaring magamit sa paggawa ng armas. Sa sektor ng enerhiya, ang malakas na pagtutol ng Netherlands sa pagbili ng langis at gas mula sa Russia ay nagdulot ng pagbagsak sa kita ng Kremlin, lalo na't ang Europa ang isa sa pinakamalaking merkado ng Russian energy exports. Hindi lamang sa ekonomiya nagkakaroon ng epekto ang mga sanksyon. Nagkaroon din ito ng direktang epekto sa mga opisyal ng gobyerno ng Russia at mga malalapit na kaalyado ni Vladimir Putin. Ang Netherlands, sa pamamagitan ng EU, ay naglunsad ng mga pagbabawal sa paglalakbay at pag-freeze ng mga bank account ng mga kilalang Ruso, kabilang ang mga oligarkong may malalaking asset sa Europa. Ang hakbang na ito ay naglalayong pahinain ang suporta ng mga elite sa gobyerno ng Russia. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy ang mga pagsubok sa pagpapatupad ng mga sanksyon. Naging mahigpit ang Netherlands sa pagbabantay laban sa mga iligal na paraan upang maiwasan ang mga restriksyon, kabilang ang pagtatago ng ari-arian ng mga oligarko at pagpapadala ng mga produkto sa Russia sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Europol at iba pang internasyonal na ahensya, matagumpay nilang nahuhuli ang mga lumalabag na higit pang nagpapalakas ng bisa ng kanilang kampanya laban sa Moscow. Sa kasalukuyan, ang mga hakbang na ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya ng Russia, habang patuloy namang pinapatibay ng Netherlands ang kanilang suporta sa pandaigdigang komunidad. Habang tumatagal ang tensyon, malinaw ang mensahe ng Netherlands. Hindi sila magpapatalo sa pananakot ng isang makapangyarihang bansa at gagawin nila ang lahat upang labanan ang anuman na tingin nilang hindi makatarungan. Bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pabagsakin ang impluwensya ng Russia, hindi lamang sanksyon ang naging pangunahing sandata ng Netherlands. Sa halip, aktibo rin itong nagbigay ng tulong militar sa Ukraine upang suportahan ang bansa sa paglaban nito sa pagsalakay ng Russia. Ang tulong na ito ay hindi lamang simboliko, kundi direktang naglalayong pahinain ang kapasidad ng Russia sa larangan ng digmaan. Noong 2024, isa sa mga pinakamalaking hakbang ng Netherlands ay ang pagpapadala ng mga modernong F-16 fighter jets sa Ukraine. Ang pagbibigay ng mga advanced na eroplanong pandigma ay isang kritikal na desisyon, lalo na't ang mga ito ay magagamit upang depensahan ang teritoryo ng Ukraine laban sa patuloy na opensiba ng Russia. Bukod sa mga jet, naglaan din ang Netherlands ng 440 milyong euro para sa pagbili ng mga drone at iba pang teknolohikal na kagamitan na makakatulong sa operasyon ng mga sundalo ng Ukraine sa mga lugar na may matinding labanan. Hindi lamang armas ang naging sentro ng tulong ng Netherlands. Nagbigay din ito ng pagsasanay sa mga sundalo ng Ukraine, partikular sa paggamit ng mga modernong kagamitan na kanilang ipinapadala. Ang pagsasanay na ito ay isinagawa sa iba't ibang base militar sa Europa, kung saan ang mga eksperto ng Dutch military ay tumulong sa pagpapataas ng kakayahan ng Ukrainian Armed Forces.
Ang tulong militar ng Netherlands ay hindi nagtatapos sa kagamitan at pagsasanay. Ang bansa ay patuloy ring nagpopondo sa pagpapalakas ng depensang infrastruktura ng Ukraine. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga sistema ng air defense upang protektahan ang mga lungsod at mahalagang pasilidad laban sa mga missile strike ng Russia. Sa tulong ng Netherlands, mas nagiging epektibo ang Ukraine sa pagpigil sa mga pag-atake na naglalayong guluhin ang mga supply line at sibilyang populasyon. Ang desisyon ng Netherlands na magbigay ng malawakang suporta militar ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dynamics ng digmaan. Ang pagbibigay ng mga modernong armas at teknolohiya ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Ukraine na nakapipigil sa pagsulong ng Russia sa maraming lugar. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Ukraine, hindi lamang tinutulungan ng Netherlands ang kanilang kaalyado. Ito rin ay isang direktang hakbang upang pahinain ang kapangyarihan ng Russia sa rehiyon. Habang patuloy ang suporta ng Netherlands, malinaw na ang kanilang layunin ay higit pa sa pagtulong. Ang bawat padalang kagamitan, pondo at pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na plano na tuluyang tanggalan ng kakayahang magdigma ang Russia, habang pinapalakas ang mga kaalyadong bansa na tumutuligsa sa agresibong patakaran ng Kremlin. Sa mga hakbang na ito, ipinapakita ng Netherlands na handa silang tumayo bilang isang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang entablado ng seguridad at katarungan. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Europa dulot ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, hindi lamang sanksyon at suporta militar ang naging estratehiya ng Netherlands. Upang palakasin ang kanilang sariling kakayahang militar at tugunan ang mga banta sa seguridad, nag-anunsyo ang gobyerno ng Netherlands ng makasaysayang pagtaas ng budget para sa depensa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng paninindigan ng bansa sa harap ng lumalaking pangangailangan para sa mas matibay na seguridad sa rehiyon. Noong 2024, idineklara ng Netherlands ang pagdaragdag ng 2.4 na bilyon sa kanilang depensa na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahang tugunan ang mga posibleng banta mula sa Russia. Ang bagong pondo ay nakatuon sa modernisasyon ng mga kagamitan ng militar, pagpapalawak ng puwersang panlupa at pandagat, at pagdevelop ng mas advanced na teknolohiya sa depensa. Isa sa mga pangunahing layunin ng mas mataas na budget ay ang pagpapatibay sa cyber defense capabilities ng Netherlands. Sa panahon kung kailan ang cyber attacks ay naging karaniwang bahagi ng estratehiya ng Russia upang guluhin ang mga kalabang bansa, ang Netherlands ay naglaan ng malaking pondo upang palakasin ang kanilang mga sistema sa cybersecurity. Ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang kritikal na infrastruktura ng bansa laban sa mga potensyal na pag-atake sa digital na espasyo. Bukod dito, ang Netherlands ay aktibong nakikipagtulungan sa NATO upang mapalakas ang kanilang integrated defense systems. Ang dagdag na pondo ay ginagamit din upang mapabuti ang koordinasyon at interoperability sa pagitan ng mga kaalyadong bansa, lalo na sa harap ng patuloy na tensyon sa silangang bahagi ng Europa. Ang Netherlands ay nakikilahok sa mga joint military exercises, kabilang ang pagpapadala ng mga sundalo sa mga NATO missions na malapit sa hangganan ng Russia. Ang pagtaas ng budget para sa depensa ay may simbolikong layunin din. Ipinapakita nito ang commitment ng Netherlands na panatilihin ang seguridad hindi lamang ng sarili nitong teritoryo, kundi pati na rin ng mas malawak na rehiyon ng Europa. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinalalakas ng bansa ang mensahe na handa silang harapin ang anumang posibleng agresyon mula sa Moscow. Ang pag-invest sa depensa ay hindi lamang naglalayong magbigay ng proteksyon. Ito rin ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansang tumututol sa mga aksyon ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas, layunin ng Netherlands na pataasin ang pressure sa Moscow, na higit pang nagpapatunay sa dedikasyon nito sa pagpapabagsak sa impluwensya ng Russia sa Europa.
Habang patuloy na nagpapatupad ng mga mahigpit na sanksyon laban sa Russia, tinutukan ng Netherlands ang isang kritikal na aspeto ng kanilang kampanya. Ang pagtiyak na walang sinumang negosyante, kumpanya o individual ang makakaiwas sa mga ipinataw na restriksyon. Sa pakikipagtulungan sa Europol, Dutch Customs Authority at iba pang international agencies, masusing iniimbestigahan ng mga awtoridad ang mga ilegal na aktibidad na maaaring magbigay ng suporta sa Moscow, lalo na sa larangan ng teknolohiya, armas at kalakalan. Noong Enero 2024, isang mahalagang operasyon ang isinagawa ng Dutch law enforcement kung saan 3 individual ang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na pag-export ng mga kagamitang maaaring gamitin sa military operations ng Russia. Ang mga kagamitang ito, kabilang ang advanced electronics at drone components, ay idinaan sa mga peking dokumento at dumaan sa mga third-party na bansa upang maiwasan ang direktang pagsubaybay ng mga awtoridad. Ang matagumpay na operasyon ay isang mahalagang tagumpay ng Netherlands sa pagprotekta sa bisa ng mga sanksyon at pagbibigay diin sa kanilang dedikasyon laban sa anumang uri ng smuggling na nauugnay sa Russia. Ang gobyerno ng Netherlands ay nagtatag rin ng mga espesyal na unit upang tutukan ang mga negosyong posibleng nagsisilbing front operations o pekeng kumpanya na ginagamit para sa illegal trade. Nung nakaraang taon, isang Dutch technology company ang permanenteng ipinasara matapos mapatunayang nag-export ito ng mga produkto tulad ng semiconductors at industrial machinery na maaaring gamitin sa paggawa ng mga advanced weapon system. Ang kaso ay naging huwaran sa iba pang European countries na nagpatibay sa panawagan ng Netherlands para sa mas mahigpit na pagbabantay sa pandaigdigang kalakalan. Maliban sa mga kumpanyang aktibong sangkot sa ilegal na kalakalan, inimbestigahan din ang mga financial institutions na posibleng tumutulong sa pag-iwas ng Russia sa mga sanksyon. Ang mga Dutch banks ay sinuri upang matiyak na walang perang dumadaan sa kanilang mga sistema na maaaring ginagamit ng mga oligarko o malalaking kumpanya sa Russia upang punduhan ang kanilang mga operasyon. Bilang resulta, bilyon-bilyong euro ng mga asset na konektado sa mga Russian elites ang na-freeze ng Dutch authorities. Sa pandaigdigang entablado, naging aktibo ang Netherlands sa paglulunsad ng mga multinasyonal na operasyon laban sa smuggling networks. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Europol-led operations, nakipagpalitan ang Netherlands ng impormasyon sa iba pang bansa upang masubaybayan ang mga shipment na nagmumula sa Russia o may koneksyon sa Kremlin. Sa isang notable na operasyon, nasabat ang shipment ng mga high-grade industrial materials na sinusubukang idaan sa Eastern Europe patungo sa Russia. Higit pa rito, ang Netherlands ay gumagawa ng mga hakbang upang palakasin ang mga batas nito sa smuggling at economic crimes. Nagmumungkahi ang gobyerno ng mas mabibigat na parusa, kabilang ang mas mahabang pagkakakulong at mataas na multa sa sinumang mapapatunayang lumalabag sa mga sanksyon. Kasabay nito, ang mga internasyonal na koneksyon ng bansa sa mga ahensya ng Europa ay nagbibigay ng mas malawak na saklaw para sa pagsubaybay at pagpapatigil sa mga ilegal na aktibidad. Ang mga hakbang na ito ay higit pa sa lokal na tagumpay. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Moscow at sa mga alyado nito na ang anumang pagtatangkang iwasan ang mga parusa ay mabilis na matutukoy at mahaharap sa mabigat na konsekwensya. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagbabantay, pag-aresto at pagpigil sa smuggling networks, ang Netherlands ay nagiging isang mahalagang puwersa sa pandaigdigang pagsisikap na limitahan ang kakayahan ng Russia na palakasin ang kanilang ekonomiya at kakayahang militar. Ang pagtuon ng bansa sa pagpapatupad ng batas ay hindi lamang nagpapahina sa Moscow, kundi nagpapatibay rin sa pandaigdigang kredibilidad ng Netherlands bilang isang tagapagtanggol ng hustisya at seguridad. Bilang bahagi ng kanilang malawakang kampanya laban sa Russia, isinagawa ng Netherlands ang direktang pagkumpiska ng mga ari-arian ng mga Russian oligarch na malapit sa Kremlin. Ang hakbang na ito ay nakatuon sa pagtanggal ng mga pinansyal na suporta sa gobyerno ng Russia,
na karaniwang nagmumula sa yaman at negosyo ng kanilang mga pinakamayayamang kaalyado. Isa sa mga pinakakilala at simbolikong hakbang ng Netherlands ay ang pagkumpiska ng mga yate na pagmamay-ari ng mga Russian oligarch. Noong Abril 2022, inaresto ng Dutch authorities ang 14 na yate sa iba't ibang shipyard sa bansa. 12 sa mga ito ay nasa kalagitnaan pa ng konstruksyon na nagkakahalaga ng milyong dolyar. Ang mga yate ay kinumpiska upang pigilan ang mga may-ari na magpatuloy sa kanilang marangyang pamumuhay habang sinusuportahan ang agresibong patakaran ng Moscow. Bukod sa mga yate, sinubaybayan din ng Netherlands ang iba pang mga asset tulad ng mga ari-arian at bank accounts na pag-aari ng mga elite na Ruso. Sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa iba pang bansa sa Europa, natukoy ang mga property na maaaring ginamit upang itago ang mga yaman ng mga Russian oligarch. Ang ilang malalaking mansyon at komersyal na gusali sa Netherlands ay inilagay sa ilalim ng kontrol ng gobyerno upang tiyaking hindi ito magagamit para sa pag-iwas sa mga sanksyon. Isa sa mga makabagong estratehiya na ginamit ng Netherlands ay ang pagpapakilala ng transparency measures na nag-aatas sa lahat ng may-ari ng luxury properties na ipahayag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sa tulong ng mga regulasyong ito, nagawang subaybayan at kumpiskahin ang mga asset ng mga shell companies na ginagamit upang itago ang koneksyon ng mga ari-arian sa Russia. Ang pagkumpiska ng ari-arian ay hindi lamang naglalayo ng pagsunod sa mga ipinataw na sanksyon, kundi nagdadala rin ng simbolikong epekto. Sa pamamagitan ng pagbuwag sa marangyang pamumuhay ng mga kaalyado ni Putin, ipinapakita ng Netherlands ang kanilang dedikasyon sa pagpaparusa sa mga personalidad na may direktang kaugnayan sa Kremlin. Ang mga hakbang na ito ay nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa iba pang Russian oligarch na ang kanilang yaman ay hindi ligtas mula sa abot ng pandaigdigang komunidad kung patuloy nilang susuportahan ang mga agresibong aksyon ng Moscow. Sa loob ng bansa, ang mga kinumpiskang ari-arian ay ginagamit na ngayon upang punduhan ang mga humanitarian at development projects para sa mga biktima ng digmaan sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng karagdagang dimensyon sa mga pagkilos ng Netherlands. Hindi lamang nila tinatanggalan ng yaman ang Russia, ginagamit din nila ito upang tulungan ang mga direktang naapektuhan ng agresyon. Sa kabila ng hamon ng legal at logistical na proseso, patuloy na pinapabuti ng Netherlands ang kanilang sistema ng pagkumpiska upang mas marami pang ari-arian ng Russia ang matukoy at makontrol. Ang kanilang tagumpay sa pagsubaybay at pagkumpiska ay hindi lamang isang pambansang tagumpay, kundi isang mahalagang bahagi ng mas malawak na kampanya ng Europa upang pahinain ang Moscow at ipakita ang pagkakaisa sa harap ng agresyon nito.